What do you think contributed to that type of longevity? How have you been able to stay in the scene? Na yun nga, ang dami mong colleagues na medyo huminto na sa pagbabanda or iba na yung mga ginagawa. Yeah. How were you able to stay this long in the scene? Feeling ko ano rin sa pagpapalaki rin. I mean, nakita ko yun sa family ko. My parents are very hardworking. Nakita ko sa kanila yung value ng oras na yung sinasabi lang 10,000 hours. If you do one thing that you really love, day in, day out, may product yan afterwards. So, nung nagsisimula pa lang ako, I never thought of like, yung itong nangyari sa amin. Never siya naging parang yun yung dahilan kung bakit ko ginagawa to. It's more of, I just really love playing the guitar. I love playing with friends. Ang bilis kapag nag-i-enjoy eh. Mabilis lahat ng bagay kapag masaya ka eh. So, yeah, of course, may mga highs and lows. Pero yung generally kapag ka alam mong if it's a bad gig or it's a happy gig, pero you go back to your house, pero, oh wow, I mean, yun yung trabaho ko. Hindi mo bibilangin yung araw eh. Actually, bilis pa talaga. So, mabilis ba yung 22 years? Yeah, oo, mabilis. Nagulat ka na ba? Oo, kasi in the beginning, nagbanda lahat kasi swerte tayo. I mean, when I say tayo, like people who were born at least 1980 to 89. Kasi yung amount of, or the abundance of music and creativity and culture, grabe. That's right. That's right. So, and the infamous year, 94. Oo, exactly. Kasi 94 ako natuto mag-acoustic guitar. Through a common friend, sabi niya, parang nag-give up siya sa akin, sabi niya, pumunta ka na lang ng mall, maghanap ko na song hits. Classic song. Song hits, may chord progression yan. Tapos ang nakakatawa dito, dahil may song hits, diba? So, may chord chart. So, you do the chord chart. Lagay mo sa kamay mo. You watch MTV Unplugged, you can see how they're doing it eh. So ang swerte ko, ang idol ko nga Nirvana, kaliwete si Kurt Cobain. So, parang direct... Reverse image siya. Oo. So, ang dali, ganun lang pala yung G. Ganun lang pala. No? So, that was happening between 94 to 97, 98. Graduate ako ng high school, 2000. Sabog naman yung mga Hounds, mga actually pantay yun eh. May rap metal pero meron na rin nun yung mga Mojo Fly. Sugar free palabas na noon. So kumbaga parang pasok ako ng college 2001, 2002, may mga nagbabanda na sa school natin nun. Grabe, no? May bar sa baba eh. Jekyll, di ba? Hindi ko alam yun. Barod ko yung interview mo kay Papis eh. Sorry, mom. May bar sa baba ng school, nood ka ng banda on a nightly basis. So doon nagsimula yung parang, okay ito I was trying to convince my parents doon, nung time na yun na parang mag-full time. Sabi pa nila, ba't di ka na lang sana nag-music production sa Benil? Sabi ko, pagpasok ko ng Benil, wala pa nun eh. Wala pa nga. Yeah, Ganon tayo ka-oldies eh. Tipong 03 na siya nag-start. Parang arts management pa lang ata yung course sa Benil noon. So sabi ko, wala, late ako eh. Ganyan. Pero yung parents mo, naging supportive sila sa choice mo. Oo, basta sabi lang nila, wag lang, paano ko ba, i-rephrase yung sinabi nila. Ganda na sinabi ng mom ko kasi, both of my parents, abogado yun, tsaka parang, basta sa legal. Wow, sobrang layo. Oo, pero, may gitara lagi sa bahay kahit wala marunong magtugtog. May piano sa bahay, yung mami ko nagpa-piano kasi siya nag-introduce sa akin ng Beatles eh. Lagi niya tinutugtog Let It Be. So, parang may music palagi. Ang nangyari, sabi lang nila sa akin, ayaw mo na mag-aral, gusto mo na mag-full-time musician, basta hindi ka maghihirap. Wow. Bahala ka na lang kung paano mo diskarte yan. Basta kaya mong sustentuhan sarili mo. Kasi pag nawala kami, hindi ka na namin matutulungan. Yun ang sinabi. So, yun pa lang, naisip ko na parang, technically, what they're trying to say is, try to be the best that you can be. Right. Regardless of kung ano ang position mo sa banda. Kasi originally, gitarista lang ako eh. Yes, yeah. Ayaw naman talaga kumanta eh. Kasi parang noong time na yun, parang wala naman masyadong malaking musikero eh. So, di ba? So, parang sige nga, try ko to. And then, I was so blessed to be surrounded by schoolmates and blockmates na into bands and into music. If walang gagawa ng isang bagay para sa'yo, might as well do it for yourself. Kasi, wala na may magagawa eh. Anong point? Maghihintay ka lang. So, kahit na gaano ko galing na isang tao, regardless of his or her field, kung naghihintay ka lang, walang mangyayari. Akala kasi ang tao, dito ko na lang sasabihin
sa Ibon Asia. Ang mahirap din na inisip ng tao na mayaman ka eh. Kasi pag ganun, pag wari, kaya wala akong guitar endorsement eh, kasi iniisip nila, mabibili ko lahat ng gitara eh. So gets mo, hindi naman rin ano yun. Okay lang sa akin yung kung anong perception ng tao. Ang importante sa akin kasi, pinaka-importante sa akin kasi, kung ano yung tingin nila sa'yo, hindi na magbabago yun unless may gawin ka about it eh.